Pami-pamilya ang mga dumadating dito. Karamihan sa kanila, bitbit pati ang maliliit na anak. Tulad ni Lian, galing Sampaloc, Maynila si Lian at pumunta sa Manila North Cemetery para bisitahin ang puntod ng yumaong lolo't lola. Ito ang unang beses na sinama niya ang kanya anak na 3 taong gulang pa lamang. Malakas ang loob niyang isamang anak dahil nabalitaan niyang may isnasagawang wristband tagging sa mga bata. Pagpasok pa lang ng sementeryo. Huwag siyang lalayo, titignan niya lagi kung sino yung humahawak sa kanya. Si Morley naman kasama ang 8 taong gulang na anak. Sinadya niya talaga ang wristband tagging station sa may pasukan ng sementeryo. For security rin po, syempre ang maraming tao, may mga hindi inaasahang pagkakataon na nangyari. At least alam niya naman po na if ever na may mangyaring hindi naman dapat, meron po akong sa kanya. Ayon sa Manila North Cemetery, malaking tulong ang mga wristband. Dito nakasulat ang pangalan ng bata pati na cellphone number ng kanilang magulang o kasama sa pagbisita sa sementeryo. Pero na-recover po, natawag po namin. Yung uling-uli po namin kanina, yung bata kakakuha lang po, 9 years old, taga Paseco. Naiwan siya ng uncle niya doon sa may circle. 2 oras hindi niya alam gagawin, pumunta rito. Pagpunta rito, nag-paging system lang kami, 10 minutes lang dumating yung uncle niya rito. Na-recover na kagad. Hindi naman nawawala ang diwa ng bayanihan ngayong undas. Kanina, may nadatnan kaming volunteer na nagpapahiram ng wheelchair para sa mga hirap ng maglakad ng malayo. Umulan man o umaraw, dagsa pa rin ang mga kapuso nating nais bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. At sa mga oras na ito, umabot na sa mahigit 1 milyon ang mga pumunta rito mula pa kaninang alas 5 ng madaling araw. Wala namang naitalang mga untoward incident ang mga polis pero marami na silang nakumpiskang ipinagbabawal na gamit. Kaya paalala nila, yun nga po, yung mga nasabi po natin, yung mga sigarilyo, yung flammable materials, yung sharp object.